Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siga Duhiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master of Ben Idora Eclo Jr., King of all kings, Master Ben Bray Eclo Jr., Divine Grand Master of Ben Madron Eclo the First. Pizza Day si Otso po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, pagpatuloy ko po sa pagsasalaysay sa inyo ang patungkol sa The Book of Revelation ni Apostol Juan the Beloved. Ito po, nandito na po tayo ngayon sa chapter 20 verse 1 to 15. Ang chapter 20 verse 1 to 15 mga kapatid ay nagsasalaysay po patungkol sa 6,000 years na ikinulong ng Diyos si Satanas sa loob ng 6,000 years upang hindi na ito makapagpanukso pa ng mga tao. Ganito bang nangyari mga kapatid? Pagkatapos po ng pag-apaw ng tubig o sa kapanahonan ni Noah, nakita po ng Diyos na napakakarmaldumal po talaga ang punishment o kaparusahan na ibinigay niya sa mga tao. Dahil sa kapanahon po ni Noah, ang natitira pong tao dito sa buong mundo ay 12 lang po. 12 lang po katao. Yun ay mga anak lang po ni Noah o pamilya lang po ni Noah at sa kanilang mga asawa. At asawa nga mismo ni Noah ay hindi nakaligtas sa panahong iyon ng pag-apaw ng tubig dito sa buong mundo. Kaya nakita ng Diyos at nasasaktan talaga ang Diyos sa ganung pangyayari. Kaya ang nangyari, ikinulong niya si Satanas sa loob ng 6,000 years. Pagkatapos namang makulong iyon, sa loob ng 6,000 years, ay binitawan na naman niya. Binitawan niya at nung binitawan na niya, doon naman si Satanas nagsisimulang manukso ng mga tao at mas matindi pa nga ang mga pangyayaring maganap ng binitawan na si Satanas dahil si Satanas ay sumasakop na nga dito sa buong mundo dahil nag-iba na rin ang takbo ng mundo. May proseso na, mayroon ng plastada ba halimbawa sa ngayon gobyerno na plaster na, nakita natin na mayroon ng magandang pagpapatakbo ng mundo, mayroon ng batas kumbaga, pero hindi natin alam na yun pala ang ginamit na naman ni Satanas, yung senaryo yun na yun, dahil nakatakda nga doon sa sulat ni Apostol Juan doon sa chapter 13 verse 1 to 18 na patungkol yun sa dalawang mapintas na manap. At nasasalaysay ko na po sa inyo na yung dalawang mapintas na manap ay ang international law at ang national law na mga batas. Mga batas po talaga yun. At doon po pumasok si Satanas upang ang lahat na tao dito sa mundo ay kanya ring makuha, makongker niya ang lahat ng tao dito sa buong mundo. Ganun naman ang senaryo mga kapatid. Kaya ngayon, nagpapahayag ako sa inyo upang maiwasan nyo ang mga senaryong yan. Dahil pag hindi nyo yan maiwasan yung mga senaryong yan, ay wala talaga, big X talaga. Ganun ang mangyayari naman. Dahil ang sa ngayon naman ay nakatakda na rin naman na ang maliligtas ay 10,000 lang talaga, 10,000 katao ang maliligtas. At yung 10,000 katao na yun ay kukunin po yun doon sa 144,000 ka mga tao. Yung 144,000 ka mga tao ay matindi na yung training ng mga yun mga kapatid. Napakatindi na ang training ng mga yun. Dahil yung 144,000 ka mga tao ay kaya yung lumitaw sa ulap, kaya yung mawala bigla, kaya yung dito sila sa halimbawa dito sila sa dinagat ngayon, kaya yang mag-transfer kaagad doon sa Amerika, kaya yang gumawa ng mga ganyang bagay yung 144,000 ka mga tao. So ang 144,000 ka mga tao ay makapangyarihan po yun. So paano na kaya kung wala, di ba? Saka sa kanilang 144,000 ka mga tao, pipiliin pa nga doon yung 10,000 ka mga tao. Dahil yung 10,000 ka mga tao, mga kapatid, ay kaya yung iwasan na nila ang kamatayan. Kaya na nilang tanggihan ang kamatayan. Kaya na nilang tanggihan ang kamatayan. Alam na nila ang natanggihan ang kamatayan. Dahil sila na talaga, yung 10,000 ka mga tao na yun, ay sila na ang may hawak ng
kanilang buhay, ng kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ipinahayag ko po talaga sa inyo itong patungkol dito sa The Book of Revelation para hindi niyo na masisisi ang kung sino man ang inyong mga Diyos ngayon. Sa inyo po yan, sa inyo po yan. Hindi ko po yan hindi ko po kayo iniingganyo na pumasok dito sa Robinian o sa PBMA, hindi po. Kasi kanya-kanya man tayo. Ang sa akin lang, alam niyo na na ang lahat na maliligtas ay dito talaga kukunin sa Robinian International Incorporated. Isa ito sa requirements kasi kung hinahanap mo ang kaligtasan, isa sa requirements ang pagpasok mo sa Robinian International Incorporated. Isa yan sa requirements ng Diyos. Dahil ang Robinian International Incorporated, mga kapatid, ay yan po ang pangalan ng kaharian ng Diyos. Yan po ang pangalan ng kaharian ng Diyos. Dahil, halimbawa, Diyos mo ay si Jesus Christ, si Professor kong si Jesucristo ang Diyos mo. Ngayon, ano ba ang pangalan ng kaharian ni Professor kong si Jesucristo? Ano bang pangalan niya? Hindi man pwede tawagin yung Jerusalem. Hindi. Dahil ang Jerusalem, hindi po yan kaharian. Ang Jerusalem po ay syudad po yan. Syudad. Pangalan po yan ng syudad. Pangalan ng syudad ang Jerusalem. So, naintindihan nyo na ang Jerusalem ay hindi kaharian, kundi pangalan ng syudad. So, ngayon, ano ba ang pangalan ng kaharian ng Diyos? Ano ang pangalan ng kaharian ng Diyos? So, kung ang Diyos ninyo ay, pangalan niya ay Jesus Christ, dapat ang pangalan ng kaharian ng Diyos ni Jesus Christ ay Christian Kingdom or Jesus Christ Kingdom o kaharian ni Hesus Kristo. Yan po ang pangalan ng kaharian ni Professor kong Hesus Kristo dahil siya ang Diyos nyo. Or ang Diyos nyo ay si Allah. Ang pangalan ng kaharian ni Allah ay Allah Kingdom. Ganyan talaga. Halimbawa, para maintindihan nyo talaga, itong bahay ninyo. Ano bang tawag ng bahay ninyo? Halimbawa, nakatira kayo sa Dinagat Islands. Ano bang tawag ng bahay ninyo? Kung ang pangalan mo ay Pedro ang pangalan mo, tatawagin niyang Pedro Residence. Yan ang tawag niyan, Pedro Residence. Halimbawa, presidente. Ano ang pangalan ng kaharian ng presidente ng ating bansa? Ang pangalan ng kaharian ng presidente ng ating bansa ay Malacanang Palace. Ganyan. May pangalan po ang kaharian ng Diyos. Kung ano ang pangalan mo, yun po ang pangalan ng bahay mo. Ito ang ibig sabihin niyan. So, dahil pangalan ng Diyos ngayon ay Rubin. Rubin kasi ang pangalan ng Diyos eh. Kaya ang pangalan ng kaharian ng Diyos ay Robinian Kingdom. Robinian Kingdom. Umaswerte na nga talaga ang mga members ng Robinian International dahil nakapasok na sila sa kaharian ng Ama. Within the angle na sila, within the angle. Kaya lang, kahit nasa loob kayo ng angle, pwedeng hahatakin pa yan palabas. Hatakin pa yan palabas. At ito namang nasa labas, pwede rin hahatakin papasok sa angle. O papasok sa kaharian ng Robinian International. Dahil, mayroon ngang mga proseso. So, nasabi ko na, mayroong mga proseso. Nasabi ko na doon sa Revelation chapter 21 verse 1 to 27 na ang kaharian ng Diyos ay may mga gwardya. May mga gwardya yan. Dapat kilalanin mo kung sinong pangalan ng mga gwardya na yan para makapasok ka. At saka bago ka makarating dyan sa gwardya, may 7 pagsubok yan. 7 pagsubok. Kailangang lampasan yung 7 pagsubok. So, kung paano mo yan lampasan, halimbawa, kidlat, mga dalugdog, mga tsunami, pagputok ng bulkan, pagputok ng araw, pagbagsak ng bituin, pagkasira ng mundo, nuclear weapons versus nuclear weapons, paano mo yan didipinsahan? Yan ang mga pagsubok. Pag malampasan yan, isa ka na sa maliligtas. Nasabi ko na yun doon sa
last na mga videos ko. Kaya mga kapatid, itong patungkol dito sa chapter 20 verse 1 to 15 ay ito po yung kapanahunan na ni Satanas ngayon na binitawan na siya at dito na siya naninirahan din sa mundo. At ang matindi pa, ang kanyang ginamit ngayon ay ang batas. Akala ng tao ang batas ay yun, mabuti po talaga ang batas. Mabuti ang batas. Pero pag-iisipin mo yun, doon kasi pumasok si Satanas eh. Kaya ang batas, kahit man ang Diyos mismo ko, ang Diyos ko mismo na si Panginoong Master Robin Buray Icleo, ay wala ngang nagawa dahil sa batas. Walang nagawa ang Diyos sa batas. Hindi niya kayang labanan ang batas. Kahit wala siyang nagawang kasalanan, nakulong pa rin siya. Dahil nga, ang batas, siya ang 666. Ang batas kasi, ang 666. Diyan pumasok si Satanas. Kaya nga, walang nagawa ang Diyos para labanan ito. Pero ang makapaglalaban nito ay ang 144,000 missionaries being led by General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot. Pero hindi po sa marahas na paraan. Ito po sa kabutihan. Dahil dadagsa man ang lahat ng klaseng sakit dito sa mundo, dadagsa yun lahat. Wala mang ibang makakagamot niyan kundi si Professor kong General Spiritual Investigator Jimmy Bilimpot na siya kasi si Professor kong si Jesucristo, iisa lang sila. Kaya kung anong ginawa niya noon doon sa Huda, ganun din ang gagawin ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood sa YouTube channel kong ito. Sa aking Diyos, Divine Master Robin Idira Icleo Jr., King of all Kings, Master Robin Idira Icleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icleo the First. Maraming salamat po sa inyong mga nag-subscribe at saka hindi nag-subscribe, nanonood. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.